Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw, August 27, 2026, Thursday. Lumabas na ang low pressure area sa may silangan at inaasahan na ito ay agad na lalakas at magiging bagyo. Ito ang pangunahing sistema na muling magpapalakas sa habagat sa mga susunod na araw. Alamin natin ang posibleng track ng sistemang ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon o habagat pa rin ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa Luzon at sa western section ng Visayas. Kasabay nito, may low pressure area na binabantayan sa silangan ng northern Luzon. Ang kombinasyon ng umiiral na habagat at posibleng panibagong sistema sa silangan ang dahilan kung bakit kailangan pa ring bantayan ang pag-ulan sa kanluran at hilagang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na dati nang nakaranas ng pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ngayong umaga, ang low pressure area ay tinatayang nasa layong 1,030 kilometers east of northern Luzon. Nasa silangan pa ito ng bansa, pero habang nasa bahagi ito ng Philippine Sea, maaari itong makaapekto sa daloy ng hangin sa paligid ng Luzon. Sa ngayon, ang direktang nagdadala ng ulan ay ang southwest monsoon, pero mahalaga ang posisyon ng LPA dahil maaari nitong baguhin o palakasin ang hanging timog kanluran kapag lalo itong nag-organisa o lumapit sa mas sensitibong bahagi ng rehiyon. Ngayong araw, ang heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon ay nakatuon sa Zambales at Occidental Mindoro, kung saan inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Ito ay moderate to heavy rainfall dahil parehong nakaharap sa western side ng bansa ang dalawang lugar na ito, mas madali silang naaabot ng moisture mula sa habagat. Sa Zambales, maaaring lumakas ang buhos kapag ang hanging may dalang ulan mula sa West Philippine Sea ay tumama sa kabundukan. Sa Occidental Mindoro, posible rin ang pabalik-balik na ulan sa mga western coastal areas at sa mga komunidad na malapit sa bundok. Bukas, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, lalawak ang epekto ng habagat mula Zambales at Occidental Mindoro ngayong araw patungo sa northern at western Luzon. Sa La Union at Pangasinan, dapat bantayan ng mga low-lying communities, ilog at baybaying lugar. Sa Benguet, mas mataas ang landslide concern dahil bulubundukin ang terrain at posibleng mas malakas ang aktwal na buhos sa elevated areas. Sa Bataan, Zambales at Occidental Mindoro, mas direkta pa rin mararamdaman ng southwest monsoon dahil bukas ang mga lugar na ito sa western seaboard. Pagsapit ng Saturday, August 29, mas magiging seryosong rainfall outlook sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kung saan inaasahan ang 100 hanggang 200 millimeters ng ulan. Ito ay heavy to intense rainfall. Sa ganitong dami ng ulan, mas mataas ang posibilidad ng flash floods, pag-apaw ng sapa at ilog, at landslide sa mga lugar na matatarik na bahagi. Lalo itong dapat bantayan kung makakaranas na ng ulan ang mga lugar na ito ngayong araw at bukas dahil mas nagiging sensitibo ang lupa at drainage system kapag sunod-sunod ang buhos. Kasama rin sa Saturday rainfall outlook ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas kung saan inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Ito ay moderate to heavy rainfall, ibig sabihin aabot ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Maaaring hindi pare-pareho ang lakas ng ulan sa lahat ng lugar, pero kapag may aktibong monsoon band na dumaan, maaari itong magdala ng mabilis at mabigat na buhos sa loob lamang ng ilang oras. Maaaring mas mataas pa ang aktual na rainfall sa mountainous at elevated areas. Maaari ring mas lumala ang epekto sa mga lugar na may significant antecedent rainfall o mga lugar na nakaranas na ng malakas na ulan nitong mga nakaraang araw. Kapag saturated na ang lupa, mas madaling magkaroon ng landslide kapag mataas na ang level ng tubig sa ilog at sapa. Mas mabilis itong umapaw kapag puno na ang drainage system, mas mabilis din kumalat ang baha sa mga kalsada at komunidad. Sa forecast weather condition, ang Zambales at Occidental Mindoro ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dahil sa southwest monsoon. Kapag sinabing occasional rains, hindi ito simpleng mahihinang pag-ulan lamang. Ibig sabihin, may mga buhos na dumarating at lumilipas sa loob ng araw. Maaaring may panahon na titila, pero maaari ring biglang lumakas kapag may panibagong monsoon band na pumasok. Sa dalawang lugar na ito, posible ang flash floods at landslide dahil sa moderate to heavy rains, lalo na sa mga komunidad na nasa mababang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Sa
Sa Zambales, ang occasional rains ay maaaring maging mas seryoso kapag ang ulan ay bumalik ng ilang beses sa parehong lugar. Dahil nasa western seaboard ito, direkta nitong sinasalubong ang moisture mula sa habagat. Sa Occidental Mindoro naman, ang mga western coastal areas at mga bayan na malapit sa bundok ang mas sensitibo kapag lumakas ang ulan. Kung magpapatuloy ang ganitong pattern hanggang Saturday, mas magiging mataas ang posibilidad ng pagbaha at landslide, lalo na sa mga lugar na may naipong ulan mula sa mga naunang araw. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin magiging makulimlim sa maraming lugar at may mga pag-ulang darating at lilipas sa loob ng araw. Hindi sabay-sabay ang ulan sa lahat ng lugar, pero kapag may thunderstorm o mas aktibong monsoon cloud band na dumaan, maaaring maging moderate to at times heavy ang buhos. Sa Metro Manila, maaaring magkaroon ng pabago-bagong panahon. May mga oras na makulimlim lamang, pero maaari ring biglang bumuhos ang ulan kapag may thunderstorm na mabuo. Ang mga underpass, mababang kalsada, creekside communities at mga lugar na mabagal ang drainage ang mas mabilis maapektuhan. Sa ganitong klase ng habagat, hindi kailangan buong araw ang ulan para magkaroon ng abala. Minsan, isang malakas na buhos sa loob ng ilang oras ay sapat para magdulot ng pagbaha sa ilang pangunahing kalsada. Sa Ilocos Region, mas ramdam ang southwest monsoon dahil nakaharap ang rehiyon sa West Philippine Sea. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, posibleng magkaroon ng kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Ang mga coastal towns ay maaaring makaranas ng mas ramdam na hangin mula southwest, habang ang mga lugar na malapit sa kabundukan ay mas dapat bantayan sa landslide. Kung ang moisture mula sa dagat ay tumama sa kabundukan, mas napapalakas ang ulan sa upland areas at mabilis na bumababa ang tubig patungo sa mga sapa, ilog at mababang komunidad. Sa Cordillera Administrative Region, ang pangunahing binabantayan ay landslide, road slips at mabilis na pagtaas ng tubig sa maliliit na sapa. Dahil bulubundukin ng lugar, mabilis magbago ang epekto ng ulan depende sa lakas ng buhos sa upland areas. Maaaring sa kapatagan ay hindi gaanong malakas ang ulan, pero sa mas mataas na bahagi ay mas marami ang buhos dahil sa epekto ng terrain. Kapag basa na ang lupa, mas mabilis itong bumigay lalo na sa mga gilid ng kalsada, slope areas at komunidad na nasa paanan ng bundok. Sa natitirang bahagi ng Central Luzon, kabilang ang Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija at mga karatig na lugar, ang habagat ay magdadala ng makulimlim na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Sa Bataan, mas direktang pumapasok ang moisture mula sa West Philippine Sea. Sa Tarlac, Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija, ang pangunahing epekto ay localized flooding sa agricultural areas, mababang barangay at sa mga kalsadang madaling maipunan ng tubig. Kapag may severe thunderstorm, maaaring biglang lumakas ang buhos at tumaas ang tubig sa loob lamang ng maikling panahon. Sa Batanes, maaaring maging pabago-bago ang lagay ng panahon dahil nasa hilagang bahagi ito ng bansa at sensitibo sa galaw ng mga sistema sa paligid ng Philippine Sea. Kahit hindi ito ang pangunahing nasa rainfall outlook ngayong araw, kasama ito sa mga lugar na may cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Kapag may thunderstorm na dumaan, maaaring magkaroon ng moderate to at times heavy rains. Sa mga inland communities, mas ramdam din ang sabayang epekto ng ulan, hangin at alon. Sa Cavite, Batangas at Rizal, posibleng magkaroon ng scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Sa Cavite, mas mabilis na nararamdaman ang pagbaha sa urban areas at lugar na mahina ang drainage. Sa Batangas, may mga komunidad na malapit sa bundok, ilog, lawa at baybayin. Kaya kapag malakas ang ulan, maaaring magkaroon ng localized flooding at landslide sa ilang bahagi. Sa Rizal, dahil may mga lugar na nasa paanan ng kabundukan, ang ulan ay maaaring magdala ng mabilis na pag-agos ng tubig pababa sa mga komunidad at kalsada. Para sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa mga bahaging hindi direktang naaapektuhan ng habagat, mas karaniwan ang biglaang pag-ulan sa hapon o gabi. Kapag naging severe ang thunderstorm, maaari itong magdala ng malakas na buhos, pagkulog, pagkidlat at pabugsong hangin. Sa mga mababang lugar at sa mga bahaging may matatarik na dalisdis, posible pa rin ang flash floods o landslide kahit localized lamang ang pag-ulan. Dumako tayo ngayon sa forecast, wind and coastal water conditions. Para sa Luzon at western section ng Visayas, inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough
na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ito ang mas sensitibong bahagi ng marine forecast dahil direktang nakaharap sa habagat ang malaking bahagi ng western seaboard. Sa mga baybayin ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro, Palawan at Western Visayas, maaaring maging maalog ang dagat lalo na kapag may kasabay na thunderstorm o malakas na bugso ng hangin. Ang alon na maaaring umabot hanggang 3.4 meters ay sapat para maging mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat. Kapag may makapal na ulap sa ibabaw ng dagat, maaaring biglang lumakas ang hangin at mas lalo pang tumaas ang alon. Sa mga baybayang komunidad, maaaring sabay na maranasan ng basang hangin, biglang ulan at mas magaspang na karagatan kapag may malakas na buhos sa kabundukan at may maalong dagat sa baybayin. Mas sensitibo rin ang mga lugar na malapit sa ilog at estero dahil maaaring bumagal ang paglabas ng tubig. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa Luzon at western section ng Visayas, pero hindi ibig sabihin na palaging payapa ang dagat. Kung may localized thunderstorm sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon. Kaya kahit slight to moderate ang general forecast, posible pa rin ang biglaang pagbabago sa dagat kapag may makapal na ulap at thunderstorm. Gamit ang ibang mga weather model, patuloy pa rin nating binabantayan si Typhoon Sudel sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Makikita na patuloy itong kikilos pakanluran at inaasahang magla-landfall ngayong araw sa China. Sa period na ito, inaasahan ding lalakas ang habagat kapag ang isang malakas na bagyo ay nasa hilaga o hilagang kanlurang bahagi ng rehiyon. Maaari nitong palakasin ang hanging timog kanluran na pumapasok sa Luzon at western section ng Visayas. Kaya kahit nasa labas ng bansa ang sentro, maaaring lumakas ang ulan sa mga lugar na direktang tinatamaan ng southwest flow. Ang epekto ni Sudel sa Pilipinas ay hindi kailangan direktang landfall para maramdaman. Kahit nasa labas ito ng par o papalayo na sa bansa, maaari pa rin itong hilahin ng habagat kung nasa tamang posisyon ito. Ang mas malakas na sirkulasyon ng bagyo ay maaaring magdala ng mas malawak na moisture flow mula sa West Philippine Sea papasok sa bansa. Kaya habang si Sudel ay kumikilos patungo sa China, maaaring may panahong muling lumakas ang pag-ulan sa Western Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Palawan at Western section ng Visayas. Bukod kay Sudel, inaasahan din sa silangan ng bansa ang panibagong sistema na maaaring makaapekto sa daloy ng habagat kapag ang low pressure na ito ay naging bagyo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tatawagin itong Pilandok. Sa ngayon, nakikita itong kikilos pahilagang kanluran pero marami pang maaaring magbago sa track, bilis at lakas nito dahil malayo pa ang posibleng sistema at nasa yugto pa ng pagmomonitor. Mas mataas pa ang uncertainty. Gayunman, mahalaga itong bantayan dahil nakikita rin sa mga susunod na araw na palalakasin ito ang habagat. Ang panibagong sistema sa silangan ay lumalapit sa northern Luzon. Maaari nitong hilahin ng southwest monsoon. Ito ang posibleng dahilan kung bakit hanggang matapos ang August at sa unang linggo ng September ay maaari pa ring magkaroon ng mga bagyo o weather system sa paligid ng bansa. Hindi nangangahulugan na lahat ng ito ay tatama sa Pilipinas, pero ang kanilang presensya ay maaaring magpalakas o magpalapit ng ulan depende sa kanilang magiging posisyon. Kaya habang papasok ang mga huling araw ng August, nananatiling aktibo ang paligid ng Philippine Area of Responsibility. Mahalagang maintindihan din ang indirect effect ng mga tropical cyclone sa panahon ng habagat. Hindi kailangan tumama mismo ang sentro ng bagyo sa kalupaan ng Pilipinas para lumakas ang ulan. Kapag ang bagyo ay nasa tamang posisyon sa silangan, hilaga o kanluran ng bansa, hinihila nito ang hanging timog kanluran. Ang hanging iyon ang nagdadala ng moisture mula sa dagat papasok sa Luzon at Western Visayas. Kaya may mga pagkakataon na walang landfall sa bansa pero ang epekto ng ulan ay malawak dahil pinalakas ng bagyo ang habagat. Sa mga susunod na araw, ang mahalagang bantayan ay ang pagbabago sa lakas ng habagat habang gumagalaw ang mga sistema sa paligid ng bansa. Ngayong araw, Zambales at Occidental Mindoro ang pinakatutok ang rainfall. Bukas, madadagdagan ng mga lugar na apektado ng habagat at hanggang Sabado, mas lalawak pa ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng rehiyon sa Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas. Ito ang pattern na nagpapakita na hindi pa tapos ang epekto ng habagat. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.